Ito, isa na namang fake news, no? Na pinapakalat ng mga DDS supporters. Tingnan nyo mabuti, no? Palasyo nabuwag na. BP Sara, bagong presidente na ng Pilipinas. Woohoo! Wow, sana all! Congratulations sa'yo, Sayad! Panalo ka. So ngayon, sirain mo na ang Pilipinas kung totoo man. Di ba? Anak ng tinapa. Ang galing nyo mag-edit. Mangarap kayo ng gising. Tingnan natin sa 2028 na darating. Kung mananalo yan, BP Sara nyo. Manalo man yan, okay lang. Sinuportahan ng demonyo. Kung manalo man ng Diablo, hindi naman nagtatagal. Kung noon na si Satanas, hindi ka nagtagal ng pananakop sa mundo, yung pakayang mga tao lang. Di ba? Okay lang yan. Namnamin nyo ang tagumpay nyo kung sakali man. Di ba? Habang kayo nakaupo, lubos-lubusin nyo na pagiganti nyo. Kasi, kapag nagkaroon ng Cold War, wala ni isa man sa inyo ang makakalabas ng palasyo. Tandaan nyo yan. Na kapag ang mga taong bayan na ang ginalit ninyo, gusto ngayon man, no, nababayaran nyo ang mga Pilipino, nagagawa nyo paikutin ng batas, nagagawa nyo tarantaduhin ng mga tao, hindi habang panahon ganun. No? Meron at meron mang isang taong tatayo para manindigan sa katotohanan, no? Kung marami man kayo nabubulag sa lahat ng ginagawa ninyo, pasaan ninyo na yan. Balang araw, pagbabayaran niyo yan. Hindi ako naninira o hindi ako gumagawa ng kwento. So, itong picture na to, nakita ko. So, kaya nga sinasabi ko, kung ito man ay fake news o totoo, okay lang, di ba? Kayo naman ang gumawa niyan, wala kaming pakialam yan. Basta, ang ginagawa niyong paninira kay BBM, babalik sa inyo yan. No? Isa pa, yung sinasabi ng mga DDS supporters na wala daw utang na loob si BBM sa mga Duterte dahil sa pagpapalibing nito sama, hindi po utang na loob ang tawag doon. Dapat lang po talaga yun. Di ba? Hindi utang na loob ang tawag doon. Kung ako kay BBM, sa totoo lang talaga, kung ako ang gaganyan ninyo, kung yun na yung magiging utang na loob ko, huhukayin ko yun. Papahukay ko yung ama ko. Ibabalik ko sa dating pinalalagyan. Nananahimik ang dating presidente ron eh. Ipalilibing nyo. Tapos ngayon sasabihin ninyo, utang na loob sa mga Duterte. Pinipilit nyo na ipalibing yun, di ba? Ang dating presidente. Na matagal naman na nananahimik o nakalagay sa aquarium na kung saan doon na nanatiling buo ang katawan sa pamamagitan po ng prosin, pinakialaman nyo. Tapos ngayon, gusto nyo gawin utang na loob sa inyo yun. Pangalawa, ang passport, 10 years na raw po ngayon. O ano pakialam namin ngayon doon? Natural lang, trabaho nyo yun. Gawin nyo yung trabaho nyo. Diba? Hindi utang na loob yun kasi pinapasahod kayo ng taong bayan. Yung sinasahod ninyo sa Pilipinas, galing po yun sa tax namin. So, paano kayo magiging utang na loob namin sa inyo yun? Ibinabayaran din naman namin kayo. Diba? Ang tinatawag na utang na loob, yung kumikilos kayo, ha? Yung kumikilos kayo, at nagsiservisyo kayo sa amin ng libre. Yun po ang tinatawag na utang na loob. Ha? I-clear ko lang sa inyo. Pangatlo, yun daw pong security license, no? Na ginawang 5 years ngayon. Hindi utang na loob ng taong bayan yun sa mga Duterte administration. Dahil binabayaran po namin kayo nang galing po sa buwis naming mga Pilipino. Walang utang na loob na matatawag doon. Hanggat kami nagbabayad ng buwis, wala kaming tatanawin na utang na loob sa inyo. Tandaan niyo yan. No? Kung libre po yung serbisyo na binibigay ninyo sa amin na hindi po kami nagbabayad ng buwis, yun ang tinatawag naming utang na loob kasi wala po kaming binabayaran sa inyo. Di ba? Para lang po nagtatrabaho ka sa isang o isa kang trabahador o OFW. Halimbawa na lang security ka. Halimbawa na lang isa kang maintenance, no? So tatanungin ko kayo, kapag ba kayo naninilbihan sa isang tao, utang na loob po ba ang tawag doon? Hindi. Dahil binabayaran kayo. Sinasahuran kayo. Hindi utang na loob ang tawag doon. No? Pangalawa, kapag nangutang ka sa isang tao, di ba? Hindi ba't binabayaran mo yun? Hindi utang na loob ang tawag doon. Ang tawag doon, konsiderasyon. Di ba? Pinagbigyan ka niya, pinangutang ka niya, binayaran mo siya. Ang tawag doon konsiderasyon, hindi utang na loob. Naiintindihan niyo ba?
Ikini-clear ko lang sa inyo na ang utang na loob ay libreng pagsiservisyo. Yun ang tinatawag na utang na loob mo sa isang tao. Tinulungan ka niya, nakarecover ka, dahil sa kanya, niligtasan niya ang buhay mo, yun ang utang na loob na tinatawag. Pero sasabihin nyo, yung nagbabayad ka ng buhay sa bayan, tapos pinapasahod mo lang sa mga taong walang kwenta, aba hindi utang na loob ang tawag doon. Kapal lang mukha ang tawag doon. Diba? Oh. So ako po hindi nangangalap na gumagawa ng sarili kong ito po, nakikita ko lang sa social media. So nagre-reaction lang ako. So yung nakita kong video na to, yung picture na to, na, hindi ko alam kung pictures nga ba to o totoo. So wala akong dyan, basta balang araw, pagbabayaran nyo rin yan. Di ba? Hindi man dito sa balat ng lupa, sa kabilang buhay, pagbabayaran nyo yan. Sa lahat ng katarantaduhan na ginagawa ninyo sa kapwa ninyo, lahat ng mga buhay na kinitil ninyo, nung panahon ninyo, pagbabayaran nyo yan. Hindi man po ngayon, nabuhay kayo, ayun dun, sa kabilang buhay, pagbabayaran nyo yan. No? Akala nyo man, malinis man kayo sa mata ng karamihan o ng kapwa ninyo, pero sa mata ng Diyos, hindi. Noon, lalo na, nung minura ni Duterte, ang Panginoon, anong sabi niya? Hindi niya kilala ang Diyos na sinasamba ng mga Pilipino o ng mga Kristiyano. Di ba? Hindi niya kilala ang Diyos. Dahil, ang kilala nila, kwarta, pera, kapangyarihan, at koneksyon. Di ba? Yun ang kilala nila. Kung sabihin nila, yung Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, hindi nila kilala yon. Kaya, sa lahat po ng mga sumusuporta kay Duterte, wag nyo pong itatawag sa Panginoon na sana tulungan si Duterte na makalabas sa dahog. Hindi po mangyayari yan. Matapos siya pong babuyin, lapastanganin ang pangalan ng Panginoon, tapos ngayon, tingi kayong tulong sa kanya, aba, malaki pong imposible yun. Yun lang. Good luck sa lahat.